ko, kayo ay matagal na rin nakatayo dahilan bukod pa doon ay sa buong araw ay may trabaho na ginawa. At samahan niyo po ako sa pagbasa dito po sa 2 Timothy chapter 1 verses 1 hanggang 14. I will focusing on 2 Timothy chapter 1 verse 3, verse 5, verse 12 hanggang 14. So, kung nakita niyo na po ay samahan niyo po ako. Basahin natin dito mula sa verse 1. Second Timothy chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. Amen. To Timothy, my beloved child, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Verse 3, I thank God whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers night and day. Sa Tagalog, napakainam. Nagpapasalamat ako sa Diyos, sabi ni Apostol Pablo, na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis. Hallelujah. As I remember your tears, as long to see you, that I may be filled with joy. Verse 5, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelleth first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Verse 6, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you, through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me his prisoners, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began. Verse 10, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed a preacher and apostle and a teacher, which is why I suffer as I do, but I am not ashamed. For I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me. Verse 13, follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. Let us say amen to the words of God. Tayo po'y malayang makakaupo sa gabing ito. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa, minsan pa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Gusto kong ating pamagatan, ang ating pag-uusapan, guard the deposit entrusted to you. Ang subdescription ay passing on. Okay, again, ang aking title sa gabing ito, guard the deposit entrusted to you. Tapos sa description niya, pass it on or passing on. Hallelujah. Sabi ko kanina, I'm more focusing in verse 3, verse 5, verse 12 hanggang 14. Sa verse 3, gusto ko lang basahin muli to emphasize. Ang sabi sa verse 3, I thank God whom I serve, as did my ancestors. So,
Nagpapasalamat si Apostol Pablo sa Diyos na mula sa aking kanunuan ay aking pinaglilingkurahan sa budhing malinis. So kung ako magbabasa ay tila baga na ang lineages or mga kanunuan ni Apostol Pablo ay nagsiserve sa Diyos. Tama? At sabi niya dito sa verse 5, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first. Kanino? In your grandmother Louise and your mother Eunice. And now I am sure dwells in you as well. Kung nakikita natin si Apostol Pablo, sinasabi niya kay Timoteo, ikaw Timoteo, ina-admire ko ang iyong sincere na pananampalataya sa Diyos. Na yan na kung saan ay nanggaling sa iyong lola. Na inaipasa sa kaniyang nanay na si Eunice. At naniniwala naman si Apostol Pablo na ito ay na panghahawakan niya. Meaning, hindi ito nawawala at ito ay nasa kanya. Kung titingnan natin ang dalawang verse nating binasa kanina, tila baga na mayroong passing ng pananampalataya, may passing ng pagtuturo, may passing ng buhay na ipinapakita sa mundong ito. Kung titingnan natin yung word na faith, ay malalim yan, pero kung titingnan natin ang konteksto, ito ay may kinalaman sa aral. Na aral na kung saan na ito ay ine-exercise, na ito ay isinasagawa, na ipinamumuhay. Hindi aral na ating naririnig lamang pagkatapos na mag-aral sa eskwelahan, i-memorize, after na mga ilang buwan, yung memorize ay nawala. Bakit? Sapagkat hindi ito na-put into practice. Okay? So, merong key. Para maalala mo ang isang bagay, you have to put into the practice upang ito ay hindi mawala sa iyo. Anything na hindi mo ginawa, yan ay malilimutan mo. Kahit po ako ay nag-aral ng ilang taon, pero kung tatanungin ako, nung pinag-aralan ko noon, hindi ko pa rin masasagot ang tanong. Nung tanong noon, I hope na nasusundan niyo ako. Meron challenge sa TV. Can you pass the challenge ng tanong pang grade 3? Yung mga professionals ang in-invite, mga doctors, engineers, lawyers. Pero may mga tanong sa grade 3 na hindi nila masagot. Why? Bakit? Kasi nalimutan na. So, I believe ng ating pinag-uusapan ay hindi ito yung aral na kung saan na pinag-aaralan sa eskwelahan, kundi ito yung kapahayagan na kung saan ito'y natanggap ng isang tao, ito'y pinamuhay ng isang tao, at ang ginawa niya ay ito ay kanyang itinuro sa kanyang, sabihin natin, anak, mahal sa buhay, o sa ating mga next generation na ating buhay. At sisiguraduhin natin na hindi ito mawawala. Yan ang pinakamahirap na trabaho ng isang leader. Yan ang pinakamahirap na gagawin ng isang magulang na sisiguraduhin niya ang pananampalataya na meron siya ay pananampalataya din ng anak niya na ito'y pagpapatuloy niya. Napakahirap po yun. Alam nyo, merong isang istorya, I believe it's a true story, sabi ng isang preacher, nung siya ay pumunta sa isang funeral service, nagtataka siya sapagkat maraming tao at nagbibigay ng, sabihin natin, ng honor. At nagalak siya at siya na curious. Ang ginawa niya, gusto niyang makita yung taong iyon. Pumunta siya sa casket, sa kabaong, at tinignan niya ang lalaking iyon. Kahit na po nandun sa casket, ang kanyang pangangatawan ay matipuno. At maganda ang kutis. Maganda ang mga muscles.
Sa itsura pa lang, tila baga na ito ay trained. Pero lang isang bagay na nakita niyang kapasin-pansin, merong isang bato na hawak-hawak. Siguro marahil ito ay isang runner. At ang runner na ito ay napakahusay sa larangan ng pagtakbo at siya ay laging nag-champion. Of course, kapag ikaw ay well-known na runner, lagi ka nag-champion, marami kang mga followers, maraming nai-impluwensya sa iyo. Marami kang nai-impluwensyahan at marami kang tagahanga. To make the story short, nung natulog ang preacher na to at kanyang pagising, na-realize niya, ang sabi niya, ang galing ng tao. Bakit? Sound check. Sabi niya, bakit hindi niya naipasa ang baton? At ito'y sinama niya sa hukay o sinama niya sa kabao. It's a failure ng isang tao kapag hindi niya naipasa ang kapahayagan, ang katuruan, anong meron siya sa buhay, kahit ang business, sa kanyang anak at hindi na ipagpatuloy ito. Sayang. Sayang ang pinagpagalan sa mahabang panahon, pagod, buhay ang naitaya, pero hindi na ipasa ito sa next generation. Na sa ating binasa sa verse 3 and verse 5, ito ang isang success na masasabi natin sa buhay ng mga magulang ni Apostol Pablo at magulang ni Timoteo. Sapagkat naipasa ito sa kanila at kanilang hawak-hawak ito. Now the question is now, magpo-focus tayo sa mga aral na ating natutunan. Matagal na tayong mananampalataya. Tayo ay mga veterano na sa mga salita na ating nababasa. But the question is, ito ba ay naipapasa natin? Meron ba tayong tinuturuan? Meron ba tayong mentee? Or ito ay sa atin lang? Sa isang business owner, kung ang isang business owner ay mawawala, ang business kaya niya ay magpapatuloy pa kaya? That's the big question. Na dapat sisiguraduhin niya na ito ay dapat magpapatuloy. Of course, ang magpapatuloy niyan ay mga mahal niya sa buhay. Alangan naman, ang ibang tao ang magpapatuloy. So sayang ang pinaghirapan kung ibang tao ang makikinabang. You get my point? That is the reason si Apostol Pablo at si Timoteo, from his ancestors, kay Timoteo, from his grandmother tawag nito si Luis at sa kanyang nanay na si Eunice. Nakakalito, Luis, Eunice. Pero, kung mapapansin nyo, sa unang talata pa lang na binasa ni Apostol Pablo dito sa Timoteo, ang sabi niya, to my beloved child. Si Timoteo ay tinuturing niyang isang anak spiritually. Hindi ito anak na literal, kundi ito ay bunga ng kanyang pagpapagal sa isang tao. At he make it sure na ito ay kanyang natatanggap din. And that is the reason pinapaalalahanan niya at ang sabi sa ating pag-focus, dito naman tayo sa verse 12, ang sabi dito, which is why I suffer as I do. Nagsuffer siya saan? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, salita ng Panginoon. Sabi niya dito, but I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard until the day what He's been entrusted sa Kanya. So meron na nga lang, mayroong nagbigay sa Kanya, which is ang Panginoon, ang kapahayagan, at Kanya itong iningatan. Well, sasabihin ko, hindi ka pagkakatiwalaan pag hindi ka pa na-test. And that is the reason, hindi pwedeng ibigay ang malaking kayamanan sa isang tao na hindi karapat-dapat at hindi nasubukan sa mahabang panahon.
Ngunit si Apostol Pablo kay Timoteo, kumpiyansa siya. Ngunit sabi niya, follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. So, napapansin natin, meron pala tayong responsibility. Which is, I do believe, na ang bawat isa ay merong ginagawa na sa buhay na ito. Ang mga aral na ating natutunan, kung ito ay mabuti, kung alam na ito ay magliligtas sa iyong kaluluwa, bakit hindi mo ipasa? Una, sa iyong mga mahal sa buhay. Pangalawa, kung merong Panginoon na inilid ka sa isang tao, you have to train, to mentee, turuan, because that is the one of the responsibility ng isang mananampalataya. Now, magtatanong ako sa Old Testament. Sa Old Testament, ano ang unang kautusan na binigay ng Diyos sa tao? Sinong nakakaalam? Well, marahil magsasabi sa inyo, huwag kakain ng bunga sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Tama. Yan ay makababasa natin sa Genesis chapter 2. Diba? The Lord God commanded, do not eat. Or pwede kang kumain, pero doon sa isang puno ay huwag kang kakain. Oh my. A simple commandments. Pero alam nyo ba, bago yun, ang unang commandment ng Diyos sa tao ay nasa Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 28. Basahin nga natin. Where God said, let us make man in our image, after our likeness. At ang sabi dito ng Diyos, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. So 27, and God created man in His own image, ginawa niya. In the image of God, He created him, male and female, He created them. At sa 28, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish and the sea, over the birds of the heavens, and over every living things that moves on the earth. Yan ang unang sinabi ng Diyos sa tao. Be fruitful and multiply. Well, kung pilosopo ang ating kakausapin at hindi maging isang spiritual na tao, ang sasabihin niya, magpakarami tayo. Well, kasama yon. Pero hindi ibig sabihin na sa lust o sa kagustuhan ng tao ang mahayag. Remember the prayer of Jesus in Matthew chapter 6. Sino bang nakakaalala ng prayer ni Jesus? Chapter 6. Sabi ng mga disciples, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Sabi ng Panginoon, ganito kayo mananalangin. Ang sabi ng Panginoon, Our Father, which is in heaven. Now, hindi niya sinasabi ang kanyang tatay sa mundong ito, kundi sinasabi niya ang tatay niya na nasa langit. Sabi niya, verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ako mag-iisip nito, ang gustong panalangin ng Panginoon na dapat tumatak sa kaisipan ng mga disipulo, ang kaharian ng Diyos na nasa langit. Kung ano ang umiiral dun sa kaharian ng langit, ito ay kailangan bumaba dito sa earth. Kung ano ang dapat meron sa langit, yun din ang dapat na meron sa lupa. Kung sa langit ay merong umiiral na batas,
Well, pagdating sa lupa, hindi batas ng lupa ang sinusunod ng tao, kundi ang batas ng nasa langit. At yan ang gustong sabihin ng Diyos sa tao, subdue the earth, yes, multiply, but you have to make it sure, ang buhay na ipamumuhay mo ay buhay na nasa kaharian ng Diyos na nasa langit. Meaning to say, sabi niya sa tao, you colonize the earth. Sakupin mo ang mundong ito. And that is the reason sa Genesis chapter 3, nagbigay ng example ang Diyos sa tao. Anong ginawa niya? Okay, ganito ang gagawin mo sa mundong ito. Gumawa siya ng Garden of Eden, na kung saan doon niya inilagay ang tao upang yun ang magiging isang ehemplo. Yun ang magiging pattern na yung kanyang gagawin sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat ng nilikha ng Diyos. Nasusundan niyo pa ba ako, mga kapatid? But there's a problem. There's a sin na nakapasok. Hindi na pure, kundi nagkaroon ng pagkakasala ang tao. At ang purpose ng gusto ng Diyos sa tao, subdue the earth with the righteousness of God. Ang kaharian, ang umiiral na kautusan ng langit ay hindi na nangyari. And that is the reason ito ay hindi nagpatuloy. Well, nakakalungkot. Ating napakinggan noon, ang lahat ang nasa mundong ito ay binigay ang pagkakatiwala, dominion sa tao. Ngunit ito ay nawala sa kanya. Saan napunta? Sa kaaway. Ngunit merong restoration. Hallelujah. Hindi pa tapos. Nagbibigay ako sa ng analogy or paghahalimbawa. Ang tao ay na-fall. Well, sinadya ko na nahulog ang panyo, na-fall. There is someone na dapat kumuha at ibalik siya sa original niyang kalagayan. And the mighty hand, kinuha siya at inilipat siya sa isang kalagayan na napakaganda. Nakabalik na po ba ang tao sa original niyang kalagayan? Sino makasabing oo? Well, hindi po. Dahil nandun siya. Ang original na kalagayan ng tao after the fall ay sa presensya ng Diyos, sa kamay ng Diyos. Dapat hindi siya mawala, kundi dapat siya ay makabalik. Ngayon, the question is, nilikha ng Diyos, may purpose siya sa ibon. Ang ibon, kapag nilagay mo sa himpapawid, gagawin niyang effective ang paglipad sa himpapawid sapagkat he is designed or yung ibon ay nakadesign sa paglipad sa paghimpapawid. Tama? Eh kung inilagay siya ng Diyos doon sa tubig, ano mangyayari? Patay. Hindi siya makakasurvive. Sapagkat hindi ang original niyang kalagayan sa tubig. Ang original na kalagayan niya ay sa himpapawid. Babalik na rin natin, kung ang isda ay alisin mo sa tubig, anong mangyayari sa tubig? Patay. Sapagkat hindi siya nakadesign para doon sa tubig, ay sa labas ng tubig, kundi siya ay nakadesign doon sa tubig. Now, pagdating sa tao, binigyan siya ng purpose, disenyo. Now the question is, nagagawa kaya ng tao sa panahon ni Adan? Nakabalik kaya siya? Imagine, hindi nakapagpatuloy. And that is the reason, nakwento ko na lamang, dumami ang generation, pinaalis ng Diyos si Adan at si Eva sa Garden of Eden. Wala siya sa presensya ng Diyos. Oh my. At naglagay siya ng anghel, cherubim, para hindi makakabalik si Adan at Eva sa Garden of Eden. Kailangan merong talagang sasabihin natin approach para doon.
may susi at hindi sa kalooban ng tao, kundi dapat sa kalooban ng Diyos. Well, nagawa nila ang kagustuhan ng Diyos. Dumami ang tao. Tama po ba? Dumami sila. But the problem is, nung kanilang pagdami, ang buhay nila hindi na siguradong pure kung ano ang kautusan na umiiral sa langit, kundi makalaman. And that is the reason in Genesis chapter 6, sa verse 1, basahin natin, when a man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them. And the sons of God saw the daughters of men. There is a mix. May son of God at mayroong son of man. Well, meron tayong panahon para dyan. And they took as their wives as they chose. Then the Lord said, my spirit shall not abide in man forever, for he is a flesh. His day shall be 120 years old. Dati po ang buhay ng tao, tulad ng kay Noah, maabot ng 1,000. Pero dahilan sa kasalanan, ang naging buhay ng tao na tumatagal na lamang ay 120. Because of sin. The Nephilim were on the earth. Ang Nephilim po yung mga giants that time in those days. And also afterward, when the sons of God came into the daughters of man and they bore children to them, these were the mighty men who were of old, the men of renown. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made a man on the earth and grieved him to his heart. Naggalit ang Diyos. Nagsisi siya, no? Bakit ko pa kasi nilikha ang tao? Hindi pala niya ipagpapatuloy ang anong meron sa akin dito sa kaharian sa langit. Ang mga aral na meron dito, ang mga kautusan na meron dito, hindi pala may pagpapatuloy, nakakapagsisi. Pero alam niyo ba? Meron siya natagpuan. Walang iba kundi si Noah. Sabi dito sa pagpapatuloy, and the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals, creeping things, and birds of heavens, for I am sorry that I have made them. But, so napakainam, there is a but, meron siya natagpuan, si Noah. Found favor in the eyes of the Lord. Sabi, these are the generation of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all the flesh had corrupted their way on the earth. At so verse 13, and God said to Noah, Noah, di ko na kaya. I have determined to make an end of all flesh. Oh my. For the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood, and make rooms in the ark, and cover it inside and out with pitch. So, mapapansin natin yan ng instruction na gumawa ka daw siya ng arka. This is how you are to make it. The length of the ark is 300 cubits, is breadth 50 cubits, and its height 30 cubits. Make a roof for the ark and finish it to the cubit above, and set door of the ark inside. Make it with the lower, second, and the third decks. Can you imagine? Ang Diyos ang nagsasabi ng instruction kay Noah, ganito ang gagawin mo sa arka. That is the idea of God. Meron siyang paraan para iligtas ang Noah na yan at ang pamilya ni Noah. At ang paraan na yan sa pamagitan ng ark. Alam niyo mga kapatid,
Sabi ng Bible, like in the days of Noah, so shall it be sa pagdating ng Panginoon. Meron kaya siyang matatagpuan na katulad ni Noah sa generation na to na lumalakad sa kalooban niya. Nagbigay ng instruction ng Diyos. Walang iba kundi sa pamamagitan, ang ark ngayon ay sa pamamagitan sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako ang arka. I am the way. I am the truth. And I am the life. No one comes to the Father except by me. Walang maliligtas sa tao noon, kundi sa pamamagitan lamang ng arka. Can you imagine? There is a similarity na pinapakita sa unang panahon at sa panahon natin ngayon. Nasusundan niyo po ako, mga kapatid. And that is the reason nagbigay ulit ng covenant ang Diyos kay Noah. Sa mga sumusunod na talata, ang sabi niya, okay, Noah, mula sa iyong lahi, sabihin natin na, iyong lahi, dito ko pararamihin ang tao. Be fruitful and multiply. Nabigo si Adan, kaya Noah, ako pupunta. Ang sabi ng Diyos kay Noah, okay Noah, be fruitful and multiply and replenish all the earth. Same na instruction na binigay sa unang tao, na ibinigay naman kay Noah. For what purpose? The purpose of God, to have dominion on earth, to make earth heaven. Oh my. Unfortunately, si Noah ay malakad, perfect in his generation, pero yung kanyang mga anak, na kanyang offspring, naipasa niya kaya ang tamang pananampalataya? And that's the big question. Sabihin ko na po, hindi po. Yung kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak na hindi nakitaan na meron kay Noah. That is the saddest thing na mararamdaman ng isang tatay para sa kanyang anak, na hindi nakapagpatuloy ang kanyang anak. But remember the purpose of God. Yan ang disenyo sa tao. Dumating sa panahon, may pinili ang Diyos sa panahon ng kay Israel, sapagkat si Jacob ay nanagumpay. In his generation, nanagumpay. Ang sabi ng Diyos kay ang anghel kay Jacob, okay, so, hindi ko na tatawagin ikaw Jacob, kundi ang tatawagin ko, ikaw ngayon ay Israel, mula sa iyo. Ngunit nag-failed ulit mula sa offering. The same thing na nangyari kay Adan. The same thing na nangyari kay Noah. At ang sabi sa Hosea chapter 6, I believe in verse 7. But like Adam, they transgress the covenant. What do you mean transgressed? Ibig sabihin, hindi nila sinunod ang kautusan ng meron sa Diyos na ito ay nanggaling sa langit, kundi ito ay kanilang, sabihin natin, sinadyang hindi gawin, bagkos gumawa sila ng hindi kalooban ng Diyos, bagkos lumaban sila sa Diyos. They transgress the covenant. They always, in their continuing, breaking the covenant of God. They failed to pass it on. Pinagkatiwalaan sila ng Diyos, ngunit hindi nila naipasa ito sa kanilang offspring. You know what? Yung mga leader sa mga panahon noon,
kapag ito ay kanilang sinarili at hindi nila ito ipinasa, ang tawag sa kanila, generation killer. Ang leader na hindi karapat-dapat sapagkat hindi nila ito ibinahagi. Kinimkim lang nila. Sinama lang nila sa hukay. Katulad ng isang matipunong lalaki na daladala niya ang baton nandoon sa kabao. Hindi niya naipasa. Sayang. Kailangan pala para makapagpatuloy ang legacy, kailangan ito ay maipasa. Kailangan ito ay maibigay. Yan ang layunin ng Diyos. To have dominion on the earth, kailangan ito sa iyong offspring ay maipasa. Kaya nga sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang iyong kautusan sa inyong doorpost para lagi niyong makikita at lagi niyong maalala. Mga bahay, pagpasok, ang kautusan ng Diyos. Para hindi ito malimutan. Ngunit, but they are failed. Nasundin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos, may problema. And that is the reason meron siyang pangako. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Pinangako niya yan sa kanyang mga pinili. Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi doon, chapter 9 ng Isaiah verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall upon his shoulder. Ano kayang government ang dala-dala ng pangakong anak na ito? And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, verse 7. And of the increase of his government and of peace there will be no end. And the throne of David and over his kingdom to establish it and to uphold it with justice, with righteousness from his time forth and forevermore. Sabi dito, the zeal of the Lord of hosts will do this. Ibig sabihin, hindi sa kanyang lakas, kundi with the all power of God, ito'y kanyang magagawa. Oh my, hallelujah. At alam natin yan kung sino yung binabangkit na yan sa propesiya na yan kay Isaiah, kundi walang iba ang ating Panginoon. Dati ang Diyos, sabi sa Hebrews chapter 1, nangungusap siya sa mga propeta, ganito gawin mo, ganito gawin nyo. Ngunit ang sabi niya, ngayon, in the last days, mangungusap ako sa aking anak. Sabi, walang nakakaalam ng ang buong kautusan na nasa langit liban sa anak. Oh my, mabuti ang Diyos. Sinigurado niya na ang kaharian ng langit, hallelujah, ito ay magpapatuloy dito sa lupa sapagkat sinigurado niya na ang anak niya ay tinatawag na ambassador ng langit. Ang government, ang kaharian ng langit ay nakasalalay sa kanya. And that is the reason ito'y kanyang ginampanan hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Walang nakakaalam ng kalooban ng Ama, liban ang anak. Sabi sa Matthew chapter 11. Walang nakakakilala sa Ama, liban na ang anak, at wala rin lubos na makakilala sa anak, liban ang Ama na nasa langit. That is the reason, bihasang-bihasa ang Panginoon about the kingdom of God. Pero alam niyo ba kung bakit? Sabi nga nun, sabi sa kanya ni John, ako ang bautismuhan mo, John. Ito ang marapat, ako ang bautismuhan mo, Panginoon. Ito ang dapat na mangyari sapagkat ikaw ay anak ng Diyos na nanggaling sa langit. God declares to John about his son. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi dapat mangyari ito. Dapat mo akong bautisman. Ito ang umiiral sa langit. Oh my. I must be born again. This is the righteousness of God. It is not my will, but it's the will of God. And that's the reason, mula kay Jesus, pinatunayan niya ang kalooban ng Ama na ito'y kanyang naigawa. Sabi niya, naparito ako dito para hindi sirain ang kautusan, kundi ako'y naparito upang ito ay i-fulfill ng lahat. Walang sino man ang nakafulfill ng kautusan,
liban ng ating Panginoon lamang. And that is the reason, John chapter 17, sa verse 1, hallelujah. Basahin natin hanggang sa mga sumusunod na talata. When Jesus had spoken this word, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. The only way. Sabi niya dito, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Oh my! Nagsisinungaling ba ang Panginoon? Sinasabi niyo to sa Diyos? Ganun siya kakumpiyansa. Ginawa ko ang lahat ng iyong kalooban. Kung anong disenyo mo sa akin, ginawa ko ang lahat ng ito. And now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world existed. I have manifested your name. Oh my! Ang nahabi ng Panginoon sa mga disipulo, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. O yung name dyan ay hindi literal na pangalan, kundi yung glory na meron sa name. Ang sabi dito, yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Oh, may binigay ang Diyos sa kamay ng ating Panginoon, sa presensya ng Panginoon, at sinabi niya, sinigurado ko na ito'y aking iningatan. Oh my, napakasarap. Now they know that everything that you have given me is from you. Lahat ng meron sa Panginoon ay nanggaling sa Ama. At ang sabi niya, for I have given them the words that you gave me, and they have received them. Oh my. Sinigurado ng Panginoon na ang mga salita ng Diyos na ibinigay sa Kanya, ito ay Kanyang naipasa. Receive is the past tense. They are sure about na meron silang, ang mga disciple na pinili noon, hallelujah, ito ay kanilang pinanghahawakan. And they have received them and have come to know in truth that I come from you, and they have believed that you have sent me. Oh my. Ang Panginoon ba is a great leader? Hallelujah, yes. Kung ang unang Adan, hallelujah, ay nag-failed, ngunit ang last Adan, ang ating Panginoon, ay na-fulfilled niya ang kalooban ng Diyos. To have dominion, sabi niya, and the kingdom of God, hallelujah, ay nangganito. Hallelujah. Ito'y kanyang ipinasa. Hallelujah. At sinigurado niya na ito'y kanilang natanggap. And that is the reason na nakapagpatuloy ang mga aral ni Kristo hanggang sa ngayon. Amen? Sapagkat meron siyang pinili at ito'y sinigurado niya na kanyang mapagkukunan, they entrusted sa kanila sapagkat they are tested. Oh my. Entrusted because they are trusted. At sa panahon ngayon, sa ating kaya, sino ba ang nakatanggap? In-entrusted tayo ng Panginoon. Alam niya, pinili ka niya. Hallelujah. Ikaw ba ay iyong pinanghahawakan? And pangalawa, hindi ka ba generation killer? Baka mag-end sa'yo. Sabi nito, ang kingdom niya ay forevermore. Oh my. Ibig sabihin, ito'y magpapatuloy. Kahit wala ang Panginoon. Hallelujah. Nung siya ay umuwi sa Panginoon Diyos, ang sabi niya, it is expedient for you that I should live. Sapagkat, hallelujah, kapag hindi ako aalis, walang comforter na pupunta sa inyo. Ganyan ang Panginoon. Sisiguraduhin niya, pag alis niya, meron kang katuwang para ito ay magampanan mo ng lubos ang kalooban ng Diyos. Hallelujah, sa mundong ibabaw na ito. At ginampanan ito ng mga disipulo with all their might, with all their power, with all their lives, even unto death. And they are not failed.
Sapagkat hanggang ngayon, ang mensahe na ating natanggap noon sa mga apostol, hallelujah, ito ay ating pinag-uusapan hanggang ngayon. Salamat sapagkat meron siyang pinili. A vessel. They're the equipped. Sabihin natin, ang vessel na yan, hallelujah, a new wineskin na may kakayanan tumanggap ng mabibigat na aral ng Panginoon. Pwedeng mabigat. Alam niyo kung bakit? Kanina, inawit natin, you have made me more than conqueror. Kanina, nabasa natin kay Apostol Pablo, for this cause I suffer. Oh my. Sabi niya kay Apostol, kay Timoteo, huwag kang mapagod, huwag kang panghinaan ng loob. Kundi yun yung pagpatuloy. At yun ay nagawa ng Panginoon sa New Testament. Now, balik tayo ngayon sa ating pinag-uusapan kay Timoteo. Pag-usapan nga natin ang buhay ni Timoteo. Si Timoteo ay, sabihin natin, ay bata pa. When it comes sa physical, ang buhay niya ay hindi katulad ng mga matatanda. Kundi siya ay, sabihin natin, youth. Hallelujah. Sa youth pa lang, meron ng responsibility si Timoteo. At ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead of his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure the sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Hindi ba yan ang nangyayari sa atin ngayon? Pag pinag-usapan na natin ang pagtungkol sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ang iba, ay, wala akong panahon dyan. Nakakainitang pakinggan. Ituro mo na lang yan doon sa mga nasa kulungan. Kami na nandito sa lupa, malaya ay kami ay gumagawa ng tama. Hindi karapat-dapat sa amin ng mga ganyang kautusan o aral. Ngayon ang tao. Mabuti akong tao eh. Bakit mo ko pinapangaralan ng salita ng Diyos? Doon sa mga masasama, nandun na nasa kulungan, doon mo ipangaral. But no, the only way, the truth, and the life is our Lord Jesus Christ. You must have more knowledge patungkol sa ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kapag ikaw ay, hallelujah, gusto kong bigyan ng isang illustration, ng isang quotation. Ang sabi ng isang quotation, kapag daw ang sako ay empty, meaning walang laman, hindi ito makakatayo. Napakasimpleng analogy. Siyempre. Pero, make it spiritual. Sabihin natin ang buhay mo ay walang alam patungkol sa mga aral ni Kristo. Sabi pala ni Apostol Pedro, grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Add to your faith. Add. What if kung wala tayong kaalaman? Can you stand? Can you able to stand sa kaaway? Can you able na ma-defeat ang kaaway? No. An empty sack. Ang empty na sako. Walang bigas sa hindi yan makakatayo. So the opposite, kailangan we must be filled. Tama? Di ba pag dumating ang panahon, hallelujah, mamaya babasahin natin, hallelujah, bakit kailangan din natin itong pinag-aaralan? Sapagkat nakasalalay dito, hallelujah, ang kaharian ng Diyos sa bawat isa na pinagkatiwalaan niya sa araw nito.
Sabi sa pagpapatuloy, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, sa kagustuhan ng kanilang laman, gusto nilang magliwaliw, gusto nilang pumunta sa ganyan, gusto nilang manood sa ganitong mga sinihan. They heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away from their ears from the truth, and they shall be turned unto fables. Oh, sa mga fables na lang. But, sabi dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, but watch thou in all things, endure affliction, oh my, do the work of an evangelist, make full proof of ministry. Oh, hallelujah. You know the evangelist doing? Oh, hindi ka punong-puno, hindi ka matapang, hindi ka pwedeng maging evangelista. Sapagkat ang bumaharap sa libutan na ito, ang mga evangelista. Si Timoteo ay bata pa. Tingnan natin. Sabi niya dito, for I am now ready to be offered. Sabihin, ang kanyang time ay malapit na. And the time of my departure is at hand. Sabihin, siya ay mamamatay na. Alam niya na kung siya ay mamamatay na. Henceforth, there is a laid up of a crown of righteousness, which is the Lord. The righteous judge shall give me that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. At yan ang paalala niya sapagkat si Apostol Pablo ay aalis na. At pinapaalalahan niya si Timoteo. Another thing, dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1, hanggang verse 9. But understand this, that in the last days there will a time of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient of their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure than lovers of God. Having appearance of godliness, but denying its power, avoid such people. Sabi ni Apostol Pablo. For among them are those who creep into household and capture weak women, burned with sins and led astray by various passions, always learning and never able to arrive at the knowledge of truth. Oh my. Laging natututo, ngunit hindi nakakaabot. Oh. Nakakapanghinayang. At ang sabi niya, yan ay in the last days. Yan ay sa panahon natin ngayon. Verse 9, but they will not get very far, for their folly will be plain to all, as was that of those two men. At ang sabi niya dito, sa pagpapatuloy, 2 Timothy chapter 3, verse 10, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. Wow. Si Timoteo ay kanya pala itong nasunod. My persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and Lystra, which persecutions I endured. Oh, in embrace, I endured. At kanyang napagtanggol. Yet from them all of the Lord rescued me. Indeed, all who desire to live godly life in Christ Jesus will be persecuted. Period. No exemption. Are you desiring to live a godly life in Christ Jesus? Will be persecuted. In the times of Noah, sabi nila, binigyan si Noah ng 120 years para mabuo niya ang arka, ngunit hindi lang siya naggagawa ng arka, kundi siya ay nangangaral. Sa book of Peter,
He preached. Pero sa dami ng kanyang pinangaral, 8 lang ang nakapasok sa arka. Habang siya'y nangangaral, pinagtutuya siya. Saan ka mga naman talaga nga naman? Meron bang matinong tao na magtatayo ng arka sa mataas na bundok? Sinong matinong isip ang gagawa niya? Bakit sa taas ng bundok? Sapagkat kapag tumaas ang tubig, siguraduhin ng Diyos na lubog muna ang mga kasangkalupuan bago ang arka. At hindi na siya babangga sa mga matataas na puno, matataas na bundok, pagkat nandun siya sa safe, nandun siya sa taas. Idea ng Diyos. Oh my. Ngunit sa tao, katawa-tawa. They are persecuted sa panahon ni Noah. How about you? At sabi niya, kay Apostol, kay Timoteo, ganyan ang mangyayari sa iyo. While evil people and impostors will go on from bad to worse. Oh my, it's getting worse. Wala nang pag-asa. Deceiving and being deceived. Ang unang tao, bakit sila na hindi nakapagpatuloy? Bagko sila ay nadaya. Bakit? Una, si Eva, second-handed lang ang kapahayagan na meron siya. Hindi galing sa Diyos. Ang problema, si Adan, alam niya ang kalooban ng Diyos, but pinili niya na magkasala. He transgressed the covenant, the law, the word of God. Alang-alang sa babae. Oh my. Yung unang tao ay nadaya, at sabi niya sa huling panahon, maraming mga madadaya. Sino ba yung mga madadaya? Yun yung mga, sabihin natin, hindi ganun kapuno ang sako. Hindi equip ng mga salita ng Diyos. An empty sack cannot stand. Hindi yan sa patagalan, sa tagal na simbahan na nakikinig. Kundi yan sa buhay na iyong pinagawa. Kasi ang iyong napapakinggan ay iyong pinamumuhay. But ang sabi dito ni Apostol Pablo, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from you learned it, and how from your childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Oh my. Make you able to wise. Kung sa sanglibutan, hallelujah, tayo titingin, ang wise sa atin ang ganito, nag-aral, ngunit ang sabi ng Panginoon, ang matalinong tao, ang siyang nakapakinig ng salita ng Diyos, ay siyang ito'y kanyang ginawa. Siya ang matalinong tao, para bang nagtayo siya ng isang bahay sa ibabaw ng batuhan. Matthew chapter 7. Hallelujah. Sabi sa verse 16, all scriptures is breathed out of God, by God, and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Hallelujah. Panginoon, hallelujah, sa mga disciple, hindi siya nag-fail. Ang disciples, I believe na hindi sila nag-failed sapagkat naipasa sa atin. Alam niyo, nakakatuwa sapagkat bago umuwi ang ating mahal na pastor, Pastor Nonoy, sa Panginoon, hallelujah, tinuruan niya kami. Salamat din sa magulang ko, nung maliit pa ako, tinuturuan ako. Pero sabi ko nga, hindi pa tapos ang labanan. Alam niyo kung bakit yung kanilang pagpapagala hindi na sayang sa ngayon? Bakit ko sinasabi? Sapagkat nagpapatuloy ako. Pero alam niyo ba, in the last days, maraming madideceive. Sila ay magagaling na mga leader sapagkat naipasa nila ang bato.
How about na tayo na mga recipient nakatanggap? Tayo rin ba? I agree. Tayo ba ay magko-continue? Alam niyo, brothers and sisters, mayroong isang analogy na binigay si Brother Branham about doon sa isang bata na magbibisikleta, isang competition, na tatawid doon sa kabilang dako at ang tatawiran nila ay isang plank, parang parang D4 o mga kahoy, pero magbabike lang sila doon sa ibabaw ng kahoy. Maraming bata, sapagkat may premyo, maraming bata ang nag-fail. Nag-fail sila sapagkat maliit at makipot lamang yung kahoy na tinatawiran ng bisikleta nila. Marunong sila magbisikleta, oo. Marunong sila, ngunit nag-fail sila sa competition sapagkat nahuhulog sila doon. Maraming tayong alam sa salita ng Diyos. Ngunit pag dumating ang mga persecution challenge, nagbabago. Oh, may challenge. Kung walang challenge, kaya mong magbisikleta, kaya mong patuloy sa buhay pananampalataya, pero pag naglagay ang Panginoon ng challenge, kaya mo kaya makapagpatuloy? Si Pedro nga Forgive me. Ngunit ito yung aking tinutumbok. Sabi niya, Panginoon, pahintulutan mo akong makarating sa iyo. Kung ikaw yan, makakalakad ako sa dagat, sa tubig. Sabi niya, come. Si Pedro sa kanyang pananampalataya, looking unto Jesus, ay nakalakad. Pero habang siya naglalakad, napatingin, naramdaman niya ang alon at ang hampas ng hangin at ang tubig sa kanyang muka, sa kanyang katawan, at siya'y napaligon. The very time na siya'y lumingon, the very time na siya'y lumubog. Sasabihin ko, the very time na inalis natin ang ating mata sa Panginoong Jesucristo, kahit sa challenge na ginagawa ng bata, tayo ay babagsak. At isa pa, kapag tayo ay huminto sa pagbibisikleta. Sige, sino ba ang marunong na magbisikleta dito? Hinahamon ko. Kapag kayo magbisikleta, pag kayo huminto, huwag niyong ibababa ang inyong paa. Pag hindi niyo naibaba, magbibigay ako ng premyo sa mahabang oras. What is the analogy? Sa pagbibisikleta po, para tayong makapag-go on, makapag-continue, makapunta doon sa dako na kung saan dako na ating pupuntahan, dapat tayo ay tuloy-tuloy. Pero pag ikaw ay huminto, mawawala ka sa pagtakbo at ang iyong paa ay iyong ibababa sa lupa. That's the idea, ang tao ay na-fall. Bakit hindi sila nakapag-continue? In the last days, ay merong ganon. Hindi nakakapagpatuloy. Nakakatakot, ngunit ito ang nangyayari. Maraming tumalikod na sa pananampalataya na ating sinasampalatayanan. Lumaban sa pananampalataya. Isang halimbawa, si Jannes and Jambres in the Old Testament, lumaban sila sa Panginoon. Sila na nakakita ng kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ngunit dumating ang panahon na sila rin naman ay tumalikod. They are chosen people of God. Binigyan sila ng pangako, pero marami sa mga Israelites hindi nakapagpatuloy sapagkat sila ay huminto. Si Moses, ng isang propeta ng Diyos, na siya ang maglilid sa Israel patungkol sa Promised Land, ay hindi rin nakapagpatuloy. Can you imagine? Because of persecution, because of trials, because of problem. At yan ang nangyari sa panahon natin ngayon. Nangyayari din sa panahon natin ngayon. Ang oras ay nagmamatulin. Now, bibigyan ko diin kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. Bakit niya tayo hinugasan ng kanyang banal na dugo? Bakit tayo pinili at dinisenyo sa ganito? Ha? Well, hindi tayo lalayo sa ating pinag-uusapan.
to fulfill God's purpose. Mula pa ng una in Genesis chapter 1. Revelation naman tayo ngayon. Revelation na. Revelation chapter 1. Basahin natin ang verse 5. At sa pagpapatuloy hanggang verse 6. And from Jesus, chapter 1, verse 5. And from Jesus Christ, who is faithful witness. Oh, He is a faithful witness. And the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood. Him that loved us, washed us from our sins with His own blood, and hath made us kings. Walang hari siguro na walang pinagaharian. Ginawa tayong hari, mga hari, para magkaroon ng dominion. Na ang gagawin nating hari mula sa iyo, ang iyong ipagpapatuloy na kaharian, ang kaharian ng langit na umiiral. And praise unto God and His Father, to Him glory and dominion forever and ever. Amen. From Genesis hanggang sa Revelation, may purpose ang Diyos. Ang bawat isa ay dapat gampanan. Dami yan, brothers and sisters. Yung the faith na pinag-uusapan, yan ay character, yan ay mga aral ni Kristo, yan ang intimate relation with God, intimate relation in Christ. Yan yung word na the faith na nakabit sa in a Greek word translation. Continue in that faith. Hallelujah. At ang sabi naman ng ating Panginoon, huwag kang mag-alala. Kung sa sarili mo yan, hindi mo kaya yan. Ngunit, ang sabi niya, sa John chapter 16, verse 7, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go away, the Comforter will come unto you. But if I departed, I will send Him unto you. And when He is come, He will reprove the world of sin and the righteousness and of judgments. Of sins, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgments, because of the prince of the world is judged. I have not many things to say unto you, but he cannot bear them now. Pero, sabi sa John chapter 16, verse 13, howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear. Oh my! Parang katulad lang ng ambassador. Kung ano ang kanyang napakinggan na umiral doon sa kalangitan, ito'y kanyang i-reflect dito sa lupa. Holy Spirit is ganyan din. Hindi siya magsasalita na hiwalay sa kalooban ng Diyos. Ang gagawin niya, i-guide ka into all truth. Ang mga apostol Pablo, ang mga apostol noon, takot na takot. Ngunit, sabi ng ating Panginoon, hallelujah, nung sila'y napagpatuloy na kapagpalayas ng demonyo, ang Panginoon ay na-rejoice. What do you mean rejoice? Yung parang siguro to make simplified, parang in-exage lang na ang Panginoon ay nagtatalunan ng saya na nangyayari sapagkat nakita niya ang kalooban ng Ama ay nagre-reflect sa mga disipulo. Sabi ni John, sabi ng ating Panginoon, there is no greater joy na makita ko ang aking mga anak na lumalakad sa katotohanan. In generation ni Noah, si Noah lamang ang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa panahon natin ngayon, we are very privileged people.
Noong time nila, Noah, walang espiritu ng Diyos na nag-a-abide. Pumaparoon, ngunit umaalis. Ngunit ang bawat sumampalataya sa Panginoon, merong espiritong pangako, hallelujah, na ilalagay niya. Ang sabi ng mga apostol, sabi ng Panginoon, huwag kayong mangamba kung anong sasabihin mo sa mga sinagog, sa mga tao, sapagkat ang banal na espiritu ang maglalagay ng salita sa iyong bibig upang sabihin mo ang kalooban ng Ama. Mahirap ba? That is the reason, babasahin ulit natin, kanina sa Timothy, sa 2 Timothy chapter 1, na ipinakita doon, sa verse 12 hanggang verse 14, which is why I suffer as I do. But I'm not ashamed. Sabi niya, for I know whom have I believed. Ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo kakumpiyansa? And I am convinced, are you truly convinced, that He is able, hallelujah, hindi pala ikaw, He is able to guard until the day that has been entrusted to us. Oh my. It's not by your might, nor by your power, brother and sister. Hallelujah. It is Him. Follow the pattern of sound words that you have heard from me in the faith and the love that are in Christ Jesus. That's about verse 14. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the deposit entrusted to you. Oh my. Kainam na malaman, hallelujah. Lord, ano ang ating dapat gawin? Ang dalangin na marahil na dapat nating dalangin. Lead me, Lord. Teach me, Lord. Hallelujah. Guide me. Here I am, Lord. Send me. I am more than willing to do your will, your purpose on this earth, na gawing kaharian ng Diyos ang lupang ito. Not my will be done, but your will be done. At yan ang tinuro ng panalangin ng ating Panginoon. Alam niyo ba sa Book of Revelation, the kingdom of God, hallelujah, ay nanagumpay in the kingdom of this world. That is the future. Hallelujah. At sino magfulfill niyan? Lord, by the grace of you, by the help of the Holy Spirit, you dwells in me, magagawa ang bagay. Walang mahirap. Huwag kang mangamba. What you only have to do is magpatuloy. Panginoon, ano man ang circumstance, I'm looking into you, magpapatuloy ako. Yes, Lord, i-share ko ang gospel. I am not ashamed. Oh my. I am truly convinced na ikaw ang Panginoong tagapagligtas. Ito ang nais mo. Ito ang layunin mo. Hallelujah. Now, hallelujah. Ang mga salita ng Panginoon, yan ang mga salita na hindi naunawaan, kundi yan ang kapahayagan. Sa Revelation chapter 10, hallelujah, verse 11, you will face kings sa mundong ito at sa mga nations. Hallelujah. Sapagkat ang iyong tinanggap is open book. You must prophesy again, but appear many peoples in nation and language and kings about the open book, the revealed word of God. Revelation chapter 10, verse 1, ang aklat ay hindi na sarado, kundi ito ay bukas na. Oh my. At yan ang kinain ni John, yan ang nireceive ni John. Matamis sa bibig, ngunit mapait sa tiyan. Ngunit, hallelujah, after that, you must continue the work. Ang bagay na ginawa ng Panginoon, ang bagay ginawa ng mga disipulo, ang mga ginawa ng mga magulang natin, ancestors ni kanunuan ni Apostol Pablo, grandmother ni Timoteo si Luis at ang kanyang nanay. O sino kaya magpapatuloy niya? Hallelujah. Tayo tumayo sa gabing ito. Hallelujah. Kayo ba'y pinagpalak? Palapakan nga natin ng Diyos. Hallelujah.
Salamat, Lord God, sa kasimplihan ng iyong mga salita. Hallelujah. Let's sing a song, In His Kingdom. I'm sorry kung hindi ito na-practice. Sabi dito, in His kingdom will know no end. And His glory, hallelujah, shall abound. Si Apostol Pablo, natutunan niya na hindi mabuhay sa kanyang sariling kagustuhan, sa kanyang sariling idea, hindi sa kanilang panawan, kundi natutunan niyang mabuhay na manampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Na nasa Kanya, na siyang gumagawa, na ibinigay ang buhay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So gayon din naman dapat ang gawin natin para sa iba. Hallelujah. Salamat o Diyos. Hallelujah. Salamat, hallelujah, sapagkat ikaw ay gumawa ng paraan. Alam mo na hindi makakayanan ng bawat isa sa amin, gaya ng mga piniling, hallelujah, mga anak noon sa panahon, hallelujah, ni Adan, ni Noah, ni Abraham, hallelujah, ni Israel, hallelujah. Oh, they failed, hallelujah, sapagkat alam namin, Panginoon, sa katawang ito, sa sariling sikap namin na hindi namin may sasakatuparan ng lahat ng iyong layunin, Lord. Ngunit ikaw ang gumawa ng pinakamahinam, hallelujah, na paraan upang ang iyong kaharian, hallelujah, magpatuloy ang iyong kaharian, hallelujah, ay maging mananagumpay sa mundong ito. Sapagat, Lord, ang layunin mo, Panginoon, hallelujah, na ang bawat isa na pinili mo ay magiging mananagumpay sapagkat meron kang Espiritong inilagay sa bawat sumasampalataya, hallelujah, sa aming Panginoon, hallelujah. At alam namin, hallelujah, the Holy Spirit will give, hallelujah, by faith in our Lord Jesus Christ. At salamat, Panginoon, hallelujah, hindi sa aming lakas, hindi sa aming sariling pamamaraan, kundi sa kalooban, hallelujah, ng aming Panginoon na nasa amin, ang Espiritu na yan, ang siyang gagawa at maglilid sa amin sa purong katotohanan. At hindi kami mangangamba sapagkat alam namin, greater is He that is in me than He is in the world. Alam namin kung kami ay patuloy, hallelujah, na magpapasakop sa kalooban na yan, magpapatuloy sa layunin ng Panginoon sa bawat isa sa amin, ang kalooban mo, Panginoon, ay mafulfilled in our life. Magmamanifest ang iyong glory, hallelujah. And this is what we are praying, Father. Help us, Lord, na magawa ang iyong layunin. Help us, Lord, to be like Jesus, Lord. That is expression of your love. That is the righteousness of you, O God. Hallelujah. And help us, Lord, hallelujah, na aming patuloy na isubmit ang aming buhay sa iyo. Help us, Lord God, hallelujah, na hindi ang aming kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng fully convinced, hallelujah, sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord, may sasakatuparan ng lahat ng ito, na kami buong puso, buong buhay namin, hallelujah, aming pagkakatiwala ang lahat ito sa iyo. Lord, so be it, Lord, hallelujah, sa gabing ito ang aming samo sa iyo. Ikaw pa ang patuloy na mag-bless sa iyong mga anak, Lord, sa mga nakapakinig, Panginoon, online at dito sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang mag-multiply ng mga mensaheng ito, Lord. Ikaw pa ang magbigay ng, hallelujah, ng inspirasyon sa kanila, Lord. Ikaw ay malayang makapagturo sa kanilang mga puso. O hatakin mo, batakin mo, Panginoon, ang mga bawat nakapakinig, hallelujah, sa aral na ito, Lord. Upang sa gayon, Lord, hallelujah, ay kami, Panginoon, hallelujah, makakapagpatuloy, makakagawa, hallelujah, sapagkat, Lord, alam namin, merong gumagawa at merong tumutulak at ang iyong biyaya na yan, ang siyang gumagawa, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, hallelujah, ang aming pag-uwi. I-bless mo, Panginoon, hallelujah, ang aming mga buhay. At ikaw po mag-bless sa araw ng kinabukasan. We are also praying, Lord God, ang darating na kasal ng aming kapatid, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng mainam na panahon, magbigay ng sapat na kalakasan, at mag-inspired pa, Panginoon, sa amin. Alam namin, Panginoon, Lord, hallelujah, kung ito'y aming ibibigay sa iyo, ikaw ang siyang may kakayanan na ito'y sa ayos, ito'y sa katuparan, hallelujah, sapagkat you are the author of marriages. Kaya nga, Lord God, sa iyo namin pinagkakatiwala ang
kasalang ito, Lord, ito'y maging isang refleksyon, hallelujah, ng kingdom, Lord, na kung saan sa panahon, hallelujah, the bride or the wife made herself ready, hallelujah, na sa kasalang yan, ang aming Panginoon ay at kami, Panginoon, ay mag-iisa, Panginoon, at wala naman kailan pa na hiwalayan. Lord, hallelujah, ito'y aming dinadalangin sa iyong lahat at pinagkakatiwala. Maraming salamat po at tinatagubilin namin sa iyo ang lahat ng ito. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.